Kakausap po natin si Congressman Benny Abante. Siya po ay co-chairman ng Quad Committee ng Kamara at chairperson po ng House Committee on Human Rights. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning. Magandang umaga po, Congressman Abante. Sir, tungkol po Hi, dun... Nympha. Good morning. Good morning, sir. Tungkol po dun sa inyong investigasyon, sir, sa Kamara, humarap po sa inyo si dating Mayor Jed Mabilog mula sa Iloilo. Sino? Si Jem Mabilog, yes. Opo, yes, sir. At ang sabi niya, hindi ho ba, siya po ay nanganib daw ho yung buhay niya, nakasama siya sa narco list ng dating Pangulong Duterte at ang information niya, papatayin siya kaya nag-self-exile siya sa Amerika. So ano yung significance ng kanyang testimonya? Paano po niyo ito tinitimbang? Tinatanggap niyo ho ba yung kanyang mga naging testimony sa inyo, sir? At paano ito? Alam mo, very, very significant ito, Nympha, kasi si Jem Mabilog ay kinukonsider naming biktima. He is the victim on the war on drugs. Napagbintangan, nilagay sa listahan. Actually, 3 listahan yan eh. Yung 2 unang listahan, wala siya eh. Pero yung pangatlo, tinawag niyang Malacanang Initiated List. Kung saan nilagay niya yung pangalan niya. Naniniwala kami na walang anumang kasalanan si Mayor Jed Mabilog. Hindi siya involved sa drugs. Nakita po namin ang kanyang sincerity. Nakita po namin ang kanyang honesty. At dapat lamang na panagutin ang sino mang tao na siyang naging dahilan upang siya ay pagpintangan. At umalis sa Pilipinas ng 7 taon at ang kanyang mga pamilya ay na-trauma at talagang ninervyos at di alam ang gagawin sapagkat natakot doon sa threat na ibinigay kay Mayor Jed Mabilog. So, we consider him the victim of the war on drugs. Kung siya po ay victim, Congressman, meron hong perpetrator. Sino ang perpetrator? Sino ang gumawa nito sa kanya na po pwede ho ninyong i-recommenda? Tama ho ba na sampahan ho ng kaso? That's why we are trying to invite the former president to appear before the committee para sagutin niya lahat ang mga bagay na ito. And we are not considering him as a perpetrator or accused. But we would like him to clear to us, ano ba ito nangyayari ito? Itong war on drugs na ito kung saan libo-libo ang pinatay, namatay, at pinagbintangan. Former President, you are referring to former President Duterte po? Well, it was during his time that the war on drugs. During his time, maraming napatay, maraming nagpagbintangan. In fact, I'm not the one that said it. In fact, even Jed Mabilog was the one that said it. Congressman, even before Congressman Mabilog po nag-testify sa inyo yung pong mga jail guards, hindi ba yung sabi na nakausap daw ang dating Pangulo, na masaya, na pinatay yung mga drug lord na nasa kulungan. So tinutumbok ho talaga ang dating Pangulo eh. Ang sabi ho ni Congressman Barbers, tama ho ba, na imbitahan ho ninyo kaya lang walang tugon. So uulitin ho ba yung imbitasyon sa kanya? At tama ho bang sabihin na siya talaga ang punti rin ng pagdinig, sir? Uulitin po namin ang imbitasyon sa kanya, although we will not cite him in contempt, nor even issue a show cause order on him, being the former president. Sapagkat pinagbintangan siya ng ilan sa mga witnesses namin, I think he is the only one that can actually clear his name sa mga bagay na ito. Sapagkat, siyempre, yung mga perpetrators niya, ng mga nasa ilalim niya, ang siyang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito. I would like to find out kung kaninong order ang kanilang sinunod tungkol dyan. Sir, kaninong order yung to say it ng direkta na kaninong utos yung pagpatay sa mga sangkot po sa Liga Drugs? Nais namin malaman yan kung sinong nag-utos niyan, kung sinong may pakana niyan. Sapagkat talagang matindi, napakatindi. It's not just the killing of more than 20,000 people, but it is also the fact
that many of those people had no chance to have any due process done to them. Oh. Pero, Sa amin, ako, naniniwala kami ng war on drugs. I've said it many times. We believe in the war on drugs at the former president. Pero ako, hindi ako naniniwala that you have to kill so many people so that drugs can be put away. Inyo nakikita, marami nga napatay, pero ngayon may drugs pa eh. Marami pa drugs eh. Ibig sabihin, talagang kinakailangan, tinan natin maigi. Ang simula nito, ang perpetrator nito, kung saan nagmula ito, kung anong pinakaugat nito. That's what we would like to know. pero ngayon ho ba, sa dami ho ng inyong mga napakinggan na ng mga dating jail guards, mga dating police, ito nga po, dating mayor, may nabubuo na ho kayong konklusyon? Sino ang nag-utos? Well, O tinutumbok na ho ang dating Pangulo? magpapatuloy po ang aming investigation dyan. In fact, ngayon Thursday, ang investigation po namin would be on the EJK, the extrajudicial killings. And we are going to invite some former generals, some police officers, and some politicians that are witnesses to this. Oo, kami, tagapakinig lamang kami eh. Binigyan kami ng mandato ng konstitusyon na makinig, imbestigahan at makita kung talaga nangyari. How about Senator Ronald De La Rosa na dati pong PNP chief at We're inviting him. In fact, kasi yung panahon niya, Senator Bato de la Rosa, when he was the Director General, ang daming namatay. pero nagsabi na ho siya na hindi siya pupunta. Well, nasa kanya yun. Kung di siya pupunta, as long as we have done our part in inviting him. O, ang maganda sa kanya, mas maganda pumunta siya para maipaliwanag niya ang kanyang sarili. Huwag yung kakasangkapanin niya ang media. Doon siya magsasalita. It's best for him to appear before us so that he would be able to explain everything to the people. Sapagkat maraming nanonood, nakikinig po sa aming hearing, and they would like to find out the real story behind this. Kailang congressman ang ang sabi niya kasi ayaw niya maging president pa o maging president na senador pupunta doon, baka yung ibang senador din lagi nang ipatawag ng kamera. Tsaka ang isa pa, of course hindi siya naniniwala doon sa mga testimonies doon sa kamera at sabi niya parang nababaligtad man ho yung sitwasyon. Mabilog po nakasama doon sa narcolist. Although sabi niya po, hindi siya naniniwala rin na, naniniwala siya mabuting tao si Mabilog. Kaya lang, yung narcolist at that time, ng dating Pangulo, ay based po sa mga intelligence information to which may access naman po ang dating Pangulo in fairness. Well, I'm so glad na naniniwala sa Senator Bato na walang kinalaman si Mayor Jed Mabilog sa Mabilog sa amin. When Senator Bato, who was then the Director General of the Philippine National Police, was inviting him to come back home, 1 hour later, another general called him up and sabi sa kanya, huwag ka nang umuwi. Sapagkat delikado pag umuwi ka. Naniwala siya ron, kaya hindi siya umuwi. And then, Senator, Congressman Abante, may ano ho ang tugon ninyo doon sa mga nagpo-point out na ginagawa lang ho ninyo ito para maikalap ng information ang International Criminal Court. Nako, hindi po. I have said this even in our own committee hearings on human rights, that I'm not going to allow the ICC to use my committee to get all the documents that they want. Sinabi na ng ating Pangulo na kahit na hindi tayo member ng ICC, yet the ICC has the right to investigate. So hindi ito pong investigasyon ninyo. They're given the right. So nasa kanila yan. Mag-iimbestiga sila. So ito pong investigasyon ninyo, hindi po yung resulta ng investigasyon will not in any way be shared po sa ICC. Wala rin pong communication sa inyong ICC. No, this is a domestic investigation. The ICC, international yan. So, I mean, the ICC does not have any authority over us.
Mhm. Eh, We are paano po, different from the ICC. paano naman po yung sinasabi na ito ay bahagi ng effort para durugin po ang mga Duterte? The former president Nako, at saka po si Vice President Sara. hindi naman po makakaila sa taong bayan na yung war on drugs ng dating Pangulo natin, libo-libo ang namatay. Hindi may mapapaikalaya. Ako, when he was president, I fully supported him on the war on drugs. Oh, why? Because he was mandated by the Constitution to become president. He is no longer president now as a private citizen. So therefore, he has to answer all of these things, di ba? I mean, this is not against Duterte. Sa akin, hindi personalan to. I'm not, ito, trabaho lamang namin to bilang binigyan kami ng mandato ng konstitusyon na upang aming imbestigahan ang mga bagay na ito. And isa na lang po, Congressman, so ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan dun sa kasunod ninyong pagdinig? Bukod po dun sabi niyo ho pala, no, may mga former police officials po magte-testify. Ano po to, against the former president? I don't think it's against the former president. I think that we have to address the social ills of this country. No, that's the reason why hindi lamang EJK kundi pati drugs, pati pogo. Iniimbestigahan natin, no? And this is not personalities. This is what is actually happening in our country. And sabihin ko na, no, dito rin diretso, no? Hindi natin kalaban ng Republic of China rito eh. Republic of China, yung West Philippines lang eh. Ang kalaban natin dito, yung Chinese criminal triad. Yung mga Chinese na pinili ang Pilipinas, na palawakin nila ang kanilang influensya rito through drugs Opo. and gambling. Sapagkat doon sa China mismo, wanted sila eh. Oo. Kaya ito, kinakailangan malaman ng taong bayan na hindi na po dito anumang personality dito sa ating bansa, kundi yung Chinese criminal syndicate na binabayaran ng ilang mga opisyal natin, ilang mga kapulisan natin for their own ends. Kaya nakapamayagpag yung kanilang operation. Sir, so magtutuon kayo sa EJK, pero dun po sa Pogo, tatapusin na ho ba ninyo with, dahil meron na pong mga kaso, sina Guo at sina Cassandra Ong sa korte, o tuloy lang ho yung investigasyon ninyo, sir? Itutuloy po namin. Meron pa kami ipapakitang matrix sa taong bayan na makikita po nila ang matrix ng drugs and pogo, kung paano nag-flow yan sa ating bansa. Pati po yung AMLA, pati yung pera ng bilyong-bilyong piso ang kumalat yan. Ayun, so abangan po namin yung patuloy ninyong pagdinig. Maraming salamat po, Congressman Abante. Sa ulitin po, ha? Salamat din pa sa ulitin, Jess. Thank you so much. Thank you po. Hilingan, walang pinoprotektahan.